favorite ko talaga yung sinking funds. Lagi kong binabanggit every Mm. session na dahil sinking fund parang natuto akong mag-budget na hindi na ako madaling mabudol, parang ganyan. Minsan na-overload kasi tayo ng mga plans in the future, parang ganyan. Tapos in the end, walang walang nangyayari. Sobrang lungkot ko lang kasi yun nga, walang napupuntahan talaga yung yung pera ko po. Hindi ko kasi iniisip, ay puro negative yung pera ko. Pero nung nag-compute kami ni Ate Prek, parang, ay meron naman pala. Mm. Hello! So, again, thank you sa pagpayag sa interview na 'to, Vini. Can you tell me more about yourself? Siguro name, what you do for a living, asan ka, mga ganyan. My name's Vinny. Nandito po ako sa UK working as a nurse. Short and simple, na naman. Okay, so interesting 'no, siguro makaka-relate yung mga iba na tulad mo na OFW din, ito sa mga situation mo right now. So with that, can you describe what kind of challenge you were facing prior to joining MIP Academy? For sure, 'di ba may reason ka why you joined? Siguro wala po akong control sa pera. Hindi ko alam kung paano ko siya igagastos. Ginagastos ko siya sa kung saan-saan. Hindi ako marunong mag-budget. Tapos hindi ako masaya kasi feeling ko walang napupuntahan yung pera ko. Yung kahit na sinasabi nila, oh malaki na yung sahod mo kasi nasa abroad ka. Pero para sa akin, parang hindi enough yun kasi hindi ko alam kung saan napupunta yung pera ko. Parang ganun po. Wala akong tamang budget. Yung hindi ko nadi-distribute ng maayos yung pera ko. So may ganong impression 'no, basta na ibang bansa ka, feeling nila sobrang dami yung pera, which is somehow true sa sinabi mo, pero hindi mo alam kung saan siya Siguro napupunta? somewhat true siya kasi parang 'pag kinonvert sa Pilipinas, malaki yung amount ng pera. Pero 'pag nandito ka sa abroad kasi kung for example, pounds yung sinasahod mo, pounds din Mm. yung gagastusin mo. Parang 'pag kinonvert mo lang siya sa Pilipinas, malaki siya tignan. Pero kung dito ka titira, parang I mean average lang siguro yung tamang may ipon, tamang may ipapadala sa Pilipinas. Pero siyempre, wala pa naman akong plano na mag-settle dito sa ibang bansa. Gusto ko pa rin sa Pilipinas. So, gusto ko na may naiipon, may napupundar, parang ganun po. Ang ganda nung point mo na yun, tama nga naman kasi yung currency na kinikita mo, yun naman yung gagastusin, 'di ba? Malaki lang 'pag kinonvert into peso. Was there a parang pivotal moment for you na, oh, I'm sure kasi aware ka naman 'di ba na gusto mong i-change siguro yung habits mo when it comes to spending. Pero what is that moment na naisip mo na, kailangan ko ng siguro someone na mag-help for me to be able to do that? Pivotal moment, siguro parang sobrang lungkot ko lang kasi yun nga, walang napupuntahan talaga yung, yung pera ko po. Na sabi ko, parang hindi na ako bumabata, tumatanda ako. Habang bata pa ako, why not may ipon ako tapos may maayos na puntahan yung pera ko, hindi yung puro luho, yung ganyan. Mm. Parang for the future din po. Sabi ko po na sa isip ko, nagsa-start na akong mag-search po na Mm. mga ways paano mag-ipon, kung saan puwedeng ipunta yung pera, parang dun po nag-umpisa. So before, even though you feel sad, sabi mo nga, nalulungkot ka, would you say you are contented with your lifestyle, ganyan, diyan sa UK? Masasabi ko hindi kontento ako kasi nandito ako sa UK, may maayos akong work. Pero siguro parang contentment is something within yourself na in terms of money, siguro hindi ko siya masasabing kontento ako kasi walang maayos talaga for me na pinupuntahan yung pera ko. Gastos dito, gastos diyan, 'pag may naisip akong bilhin, bibilhin ko siya kasi kaya ko. Parang gano'n po yung Mm. nasa isip ko, na parang naisip ko, "Ay, ang dami kong nakikitang successful na tao sa social media na nabibili nila yung parang investment, parang Hmm, gano'n." mm. Tapos dun ko na-realize, why not gawin ko din yung Mm. gano'n na mag-invest, mag-ipon, na parang mag-save for the future po. Eto, curious lang ako, I know we've talked about this, pero can you tell me more
how are you supporting your family back in the Philippines? Financially ko sila sinusupport, of course, syempre nandito ako. Sinusupport ko po yung kapatid ko, ako nagpapaaral, tapos nagpo-provide din ako ng allowance, pang additional allowance sa parents ko, panggastos sila sa everyday, mga rent, bills, mga ganyan po. Tapos pag may kailangan sila, for example, syempre, panganay ako pag alam ko kasi yung pakiramdam ng ng walang maihingan, parang ganon, lalo na sa mga kapatid ko. Kaya every time na humihingi sila, parang pino-provide ko sa kanila kasi ako yung may kaya, parang ganon. Tapos ako din yung panganay. No, important factor yan to consider, no? Although nasa ibang bansa ka, you're earning well, but you have responsibilities back in the Philippines, diba? And at the same time, you want to prepare for your future as well. Kaya mga nabanggit yung investment, saving. So, with that, let's go to yung, when you join the program, ganyan. Can you tell us yung, some of your biggest results and wins, siguro mga takeaways, change in mindset, or actual goals that you were able to at least start, if not fully achieve yet? Siguro po yung pinaka mga naturo mo sa akin, yung SMART goal, yung minsan na-overload kasi tayo ng mga plans in the future, parang ganyan. Tapos in the end, walang nangyayari. Siguro prioritize yung yun nga yung tinuring ko na SMART, dapat yung goals natin, kung ano yung pinaka-importante, tapos dapat align siya sa values mo. Parang yung sinabi ko dati kay Ate Prexel na ang dami kong makikita sa social media na parang feeling ko kailangan ko rin silang matupad. Pero na parang tinanong ako ni Ate Prexel, part ba siya ng values mo? Parang ganyan. Tapos na-realize ko, ay, hindi siya part sa values ko. Bakit ko siya kailangang i-achieve? Parang masyado lang akong nasisilaw siguro sa social media na maging famous, parang ganyan, maging sikat, famous sikat. Or kumbaga Maging, parang yung FOMO siguro na term. Parang may ano po, ganun ba? Parang gusto mong ma-keep up. parang ganun siguro po. Parang gusto ko mag-keep up sa social media na hindi naman pala para sa akin yung ganong lifestyle. Tapos na-realize ko dun sa MIT na parang kung ano yung values mo, dapat yun yung i-live mo. Na parang gusto mo lang bang maging masaya, maging kontento, parang ganun lang po. Yun yung pinaka natutunan ko siguro sa MIT. Tapos yung favorite ko talaga yung sinking funds. Lagi kong binabanggit every session na dahil sinking fund, parang natuto akong mag-budget na hindi na ako madaling mabudol, parang ganyan na every time nagagastos ako, ay hindi ko na sinasabi na wala akong pera, kundi sinasabi ko ay hindi siya kasama sa budget ko. Parang ganon. Tapos sa sinking fund, parang hindi na rin ako nagigilty gumastos na for example, lalabas, ay meron akong budget for dito. So okay lang gumastos. Parang yun talaga, sobrang relief ko sa sarili ko kasi ayun, may sinking fund na ako. Oo, kasi isa yun sa mga challenge mo talaga before. Sabi mo, basta may sale, parang napapabili ka talaga. So, you're able to find that. Let's say, siguro balance din na hindi mo naman nade-deprive yung sarili mo. At the same time, napupursue mo pa din yung mga goals mo without feeling guilty. With, Tapos yun nga, yung sa sale na nabanggit mo ate, na isipan ko muna siya kung kailangan ko ba. Or minsan pag for example, kailangan ko siya. Hintayin ko munang mag-sale. Pag-isipan ko, ay kailangan ko pa ba? Parang gano'n. Patay hindi na tayo nadadala ng, kumbaga, emotion. Yeah, anything else? I remember we had this, parang a part of our sessions is about your businesses that you were planning to set up, or businesses that you currently have. Can you share more about those things? Parang ang dami kong plano na businesses. Tapos parang nag-fail siya ng nag-fail. Tapos si Ate Prexel, si Ate Prex, laging nagsasuggest ng ways ng ano ba yung pwedeng ibang gawin. Tapos nagbibigay siya ng advice, mga ganyan. Tapos yung parang alternative, kung hindi mag-work yung ganito, what if ganito yung gawin mo? Na parang
very helpful siya para sa akin na magplano kung ano yung next step na gagawin ko. Yun Mm. po. So, kumusta yung, ayun, ano na yun, parang financial check-up. Kumusta? Were you able to pursue it yung latest plan? Ano pa rin po, as of now, pinaplano pa rin namin ng parents ko kasi medyo big amount din siya. Mm. Pero kinausap ko yung parents ko, sabi nila, in the future gagawin natin. Pero for now, gusto muna nilang tapusin yung ibang responsibilities nila. Mm. Tapos after nun, dun po kami magano. Kasi parang medyo big responsibility din Mm. kasi. So, Oo. pero naisip na po talaga namin na Okay. plano siya gawin. At least that's on the line of the work of your family for a long time, yun yung business, di ba? Opo. And it's just of more scaling what is existing kesa mag-jump into something new. Bago. Yes. Oo. Na mahirap gawin kasi hindi mo naman alam. I mean, marami pang pwedeng trainings na gawin, pero kung existing na kasi yung business, tapos papalakihin or palalaguhin lang, much better. Yeah. Which is thankful ako kasi parang natulungan din ako ni Ate Tek. Yes. Okay. So, maganda yun, no? Na parang usually OFWs are looking for opportunities, parang kumbaga business talaga to have in the Philippines. So, okay yun for you. Okay, so thank you for sharing those, ano ba, wins. And now, let's go to, siguro, ayan yung parang mga concrete results, diba? Yung mga pinangit mo. Let's go more on how you feel. How are you feeling if you could compare before we started as compared to now that, yan mo, a few months after we finished the program? I feel more confident and proud. Hindi totoo, ate. Parang sobrang proud ko sa sarili ko na, ay, meron pala akong ganitong amount na laging sinasabi mo sa akin na wag akong mag-focus sa negative kundi mag-focus din ako sa positive. Na nung tinignan natin yung ang tawag dun, ate, surplus. Oo. Meron akong surplus, hindi pala deficit. Na lagi ko kasi iniisip, ay, puro negative yung pera ko. Pero nung nag-compute kami ni Ate Prex, parang, ay, meron naman pala. Minsan kailangan ko lang mag-focus sa positive things na hindi puro negative. Sobrang happy ko lang. Sobrang nakaka-proud din sa sarili na parang may pinupuntahan din pala yung pera. Sometimes yun din yung parang recognizing your wins. Kaya nga, di ba, after, before we have our sessions, meron talaga tayong, di ba, journal about what your achievements, what are your wins in the past week. Kasi minsan, di ba, nakakalimutan natin. We tend to focus more on yung mga challenges, which is normal. That's why we have to build that habit of check-in ba? Ano ba yung magandang things? What are the things that we're grateful for? Sabi na. Very grateful. Tapos parang natutuwa akong take one step at a time. Huwag mong i-overwhelm yung sarili mo ng mga bagay-bagay, ganyan. Parang mas marami kang ma-achieve kapag inunti-unti mo sila. That's good. Kasi, tama, nakaka-overwhelm. And pag na-overwhelm ka, marami ka lang kikilos Hindi ko alam unahin ko. Parang yun din siguro yung pinaka natutunan ko sa MIT din na pag masyado kang maraming pangarap, yung parang kalat-kalat yung, for example, sinong unahin ko dito. For example, nagalat ako ng budget dito, tapos hindi naman pala siya achievable within this time frame. Bakit mo siya uunahin kung malayo mo pa siyang matutupad? Bakit hindi mo unahin yung mas madaling gawin? Parang ganun po. Yung mas realistic. Mas Kumbaga, realistic. yun. Okay, so thank you. So you felt more confident. So from now on, you're confident in making decisions. Making decisions. Okay. So, ibang iba din yung aura mo ngayon as compared before. Parang before kasi, yun nga, masyado kang siguro harsh. Harsh ba? Or hard on yourself. Na talagang di mo nakita na meron ka palang mga achievements na ganito. Opo. So, I hope you recognize that. So, ngayon, can you describe more of how we work together? Is there anything na
what you like most about the approach, about the program, or meron bang, did anything surprise you na hindi mo in-expect before we started? Siguro in-expect ko before na mapo-pressure ako na parang sobrang nakaka-pressure na parang pipigilan ako ni Ate Prex na huwag kang bumili ng ganito. Pero sobrang chill lang pala nung mga session. Parang friend si Ate Prexel, parang kapatid, ganyan, na nag-a-advise not only about money, but also life. Na, basta parang yung MIP kasi para talaga siyang life coaching, ganyan. Oo nga, lagi mga nababanggit yun. Mm-mm. Parang ganun, na akala ko talaga yung pipigilan ako, wag, bakit ka bibili ng ganyan? Yun pala, hindi pala ganun. Something more on value. Life, ganyan. So, ready ka na palang mapigilan dun, if ever. If ever, O kasi parang in-expect mo siya, pero hindi pala gano'n. hindi pala ganun. Dapat pala. Pero di ba, what's the sense of pipigilan kita, di ba? It should be you realizing that the things that you value, kasi hindi ko naman yung maridikta sa'yo. Ikaw ang makakaalam nun. And kung ganun yung mangyari, short term lang yun. Kung pipigilan ka, tawag mo yung bilhin. Paano na yung after, Opo. di ba? And that's, yun yung ini-aim natin, di ba? Sustainability and building the skills and habit relating to money management and all of that. Anything else? How would you describe pa our time together? Best budol ever. Ganun. Best budol ever. Thank you for hinggit na I'm glad na nagustuhan mo yung chill na approach. And yun naman hindi mo naman ako teacher or anything. We're Yung partners. mama mo lang yung teacher ko dati. Ay, oo nga. So, parang sobrang coincidence. At kinakamusta ka nga niya. Kumusta na daw? Kumusta ka na daw yung coaching natin? Ganyan. Alright. Anything else you'd like to share about the experience as a whole? Highly recommended. Yun pala. Okay. If there are people, siguro, pwedeng specifically for OFWs or individuals like you na parang young professionals who are considering investing in this type of program. Kumbaga, on the fence sila, hindi sila sure, or someone na hindi alam na may ganito palang program, what would you advise them? It's a good investment. Siguro, parang mabibuild din yung confidence mo about pera. Actually, meron akong kawork, kaso ano siya, foreigner. Tapos nagkakwentuhan lang kami. Tapos sabi ko, alam mo ba, meron akong nasalihan na parang financial coaching. Tapos sobrang napaproud lang ako, natutuwa. Tapos kunento ko sa kanya. Tapos sobrang interested siya na Pag-i-Englishin mo pa ata. tapos anong pangalan nun? Anong pangalan? Ay, sorry, Tagalog kasi yun. Sabi ko. Gusto niya nang i-search. So sabi ko Tagalog. So, feeling ko magaling ako magbenta ng Oo. Diba? You were able, yun nga yung sinasabi ko sa'yo when we were doing yung parang business conversations natin, na business and selling is easy as long as you really believe in something. Kasi it's more of like, you're just sharing your experience about a service or a product. Anyway. O, tapos, ano nangyari? Tapos, parang na-disappoint siya. Ay, parang medyo na-disappoint lang siya na, oh, never mind. Sabi niya na lang na gano'n. Kasi yung sinabi kong Tagalog na. Kaya yun, Na-consider pwede ko ka ba tuloy, mag-English? Pwede naman. If the price is right. Thank you for sharing that. And ibig sabihin, if you're able to, kumbaga, yung energy mo in sharing that, ibig sabihin, kumbaga, it's really working for you. The approach that we did. Alright? So, I think yun lang naman. Yung any last words from you? Thank you, Ate Prex. Ayan. You're welcome.